Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ang pangunahing karakter natin ngayon ay pinangalanang Yu. Mayroon siyang superpower, na nagpapahintulot sa kanya na magposes ng katawan ng ibang tao sa loob ng 5 segundo. At madalas niya itong ginagamit para silipin ang mga babae, o para suntukin ang mga mukha ng mga taong ayaw niya. Gayunpaman, ang pinakapraktikal na paggamit ng kakayahang ito ay ang pagkopya pa rin ng mga papel sa pagsusulit ng ibang tao. Patuloy na pinoposes ni Yu ang pinakamatalinong estudyante sa klase, upang makita at kopyahin ang kanilang mga sagot. Kaya naman, siya ang palaging nangungunang estudyante sa paaralan. Malapit na ang entrance exam para sa isang prestihiyosong paaralan, kaya nag-disguise si Yu, para imbestigahan kung sino ang mga nangungunang estudyante sa ibang mga paaralan. Kaya, ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang kapangyarihan, at muli siyang naging nangungunang estudyante, sa harap ng paninibugho ng mga taong ito, dahil ang tingin nila sa kanya ay isang kababalaghan. Kaya nakaakit siya ng maraming admirer sa mga babae, at madalas na maraming mga batang babae ang nagtatapat ng kanilang nararamdaman sa kanya. Gayunpaman, palaging ginagamit ni Yu ang dahilan ng pagiging abala sa pag-aaral upang tanggihan sila. Pero sa totoo lang, hindi naman siya nag-aaral. Ang taong gusto niya pala ay si Yumi, ang beauty queen ng paaralan. Kaya nagsimulang magplano si Yu. Gumawa siya ng isang aksidente, at nagtagumpay si Yu na makuha ang pagmamahal ni Yumi. Kaya naman, niyaya niya itong lumabas para kumain ng cake, na nagpasaya sa lalaki. Nakatayo at tumatawa sa gitna ng klase. Biglang pinatawag si Yu sa student council, dahil may mga hinala na siya ay nandaya sa pagsusulit. Kaya agad nilang pinilit si Yu na kumuha ulit ng pagsusulit, na ikinagalit ni Yu. Ngunit walang pagpipilian si Yu kundi kunin muli ang sarili niyang pagsusulit. Sa puntong ito, ginamit niya ang kanyang superpower, para lihim na tingnan ang mga sagot. Gayunpaman, ito pala ay isang modeling magazine. Biglang may sumulpot na babae. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang Tomori, na nagmula sa ibang paaralan, at sinabi niyang alam niya ang kanyang sikreto. Nagulat ito kay Yu, ngunit kahit anong pilit niyang itanggi, nagawa ni Tomori na ilabas ang ebidensya. Napagtantong hindi maganda ang sitwasyon, kaya agad na tumakbo si Yu. Akala niya ay nakatakas na siya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yu na may humahabol pa rin sa kanya, na nagdulot ng kaguluhan sa buong kalye. Nang tumakbo sa tabing ilog, napansin ni Yu na may lalaking nakasuot ng salamin na humahabol sa kanya. Kaya, si Yu ay nahuli ng lalaki, na naging sanhi ng pagkahulog niya sa ilog. Sa puntong ito, sinabi ng lalaki kay Yu, ang kanyang pangalan ay Tekajo. Siya ay may kakayahang gumalaw sa isang napakabilis na bilis, ngunit hindi siya maaaring huminto ng eksakto kung saan niya nilalayon. Kaya pala laging naoospital ang lalaki. Biglang sumulpot muli si Tomori, pinilit si Yu na lumipat sa kanyang paaralan. At sinabi nila sa kanya, sa mundong ito, maraming tao ang nagtataglay ng mga espesyal na kakayahan, katulad niya. Ngunit ang mga kapangyarihang ito ay nagpapakita lamang sa panahon ng pagbibinata, at pagkatapos ay mawawala, na labis na ikinagulat ni Yu. Sa oras na ito, dahil palagi siyang tinutokso ni Tomori, hinawakan ni Yu ang kamera ni Tomori nang hindi inaasahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala siya, at patuloy na sinuntok si Yu. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yu na mayroon siyang kapangyarihan ng invisibility. Pag-uwi niya, ang masiglang nakababatang kapatid ni Yu, ang pangalan niya si Ayumi. Nagulat si Ayumi nang makitang nasugatan si Yu, at sinabi niyang may nag-asikaso na sa proseso ng paglipat ng paaralan para sa kanila. Kaya kinaumagahan, pareho silang lilipat sa ibang lugar. Sa bahay, palaging gumaganap si Ayumi bilang kusinera ni Yu. Araw-araw, isang ulam lang ang inihain niya kay Yu. Kahit nasawa na talaga si Yu sa ulam na ito, pero kailangan ding mag-effort ni Yu para purihin ito bilang masarap, para ipagpatuloy ni Ayumi ang pagluluto para sa kanya. Kinaumagahan, pareho silang lumipat sa isang bagong bahay, na nagpasaya kay Ayumi. Sa puntong ito, parehong hinanap si Yu, na ikinagulat niya. Sinabi ng dalawa na nandito sila para tulungan si Yu na maging pake. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong tumanggi. Agad namang sumang-ayon si Ayumi sa tuwa. Dahil dito, hindi komportable si Yu kay Tomori, kaya nagsimula silang magayos. Sa sandaling ito, napakakaibigan ni Tomori kay Ayumi. Agad siyang naging invisible para ipakita sa kanya.
Ito ay nagulat at nasiyahan ng husto kay Ayumi, habang si Yu ay nakaramdam ng labis na pagkabigo. Kinaumagahan, nagsimulang pumasok sina Yu at Ayumi sa paaralan, at ipinagpatuloy niya ang paglalasap ng rolled egg rice ni Ayumi. Ngunit sa paglabas niya, nakasalubong niya sina Tomori at Tekajo na dumating para sunduin siya. Ito ay labis na ikinagulat niya. Sa puntong ito, sinabi nila kay Yu, lahat ng mga estudyante sa paaralan ay may mga superpower tulad niya. Ang kanilang layunin sa pagtatatag ng paaralang ito ay upang protektahan ang mga taong may mga superpower, dahil kukunin sila ng gobyerno para sa mga layuning pang-eksperimento kung matuklasan. At nalaman ang tungkol sa kuya ni Tomori, na kinuha na rin, na ikinagulat ni Yu. Sinabi niya sa kanya na, gusto niyang sumali si Yu sa kanilang student council, para kontrolin ang mga gumagamit ng mga superpower ng walang ingat, katulad niya, at ito ay isang paraan para protektahan sila. Pagdating na pagkarating niya sa klase ay agad na nagsuot ng gwapong mukha ang lalaki para ma-impress ang mga babae. Pero biglang nakita sina Tomori at Tekajo na kaklase niya, na ikinagulat ni Yu. Pagsapit ng tanghali, dahil napagod siya sa rolled egg rice ni Ayumi, niyaya si Yu ni Tekajo na sabay na mag-lunch. Dahil sa pagiging tamad pumila, kaya ipinakita niya ang kanyang kakayahan para makita ni Yu. Agad namang nagmadaling kumuha ng pagkain. Bagamat ginawa nitong gulo ang buong kwarto, pero at least nakakakuha siya ng pagkain para sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yu na talagang walang kaibigan si Tomori. Bigla siyang dumating para ipaalam sa kanilang dalawa, na magtipon sa student council. Sa puntong ito, lumitaw ang isa pang lalaki na may mamasa-masa at mahabang buhok, na ikinagulat ni Yu. Agad niyang pinatak ang isang patak ng tubig sa mapa, sinabing may nandoon na may kakayahang photography, at saka siya umalis. Kaya nagpaliwanag si Tekajo kay Yu. May kakayahan siyang maghanap ng mga taong may superpower. Nagsimulang pamunuan ni Tomori ang grupo upang hanapin ang taong may kakayahan sa photography. Dahil sa student council, hindi sila mapaparusahan sa paglaktaw ng klase, kaya malaya silang nakakagalaw. Sina Tomori at Tekajo ay aktibong humingi ng impormasyon tungkol sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Samantala, nakatayo lang si Yu, nakikita ito bilang isang masayang trabaho. Biglang natukoy ni Tomori ang target, kaya agad niyang pinasama si Yu. Noon nadiskubre nilang dalawa ang lalaking ito, ngunit tumakas siya. Sa puntong ito, ginamit din ni Yu ang kanyang kapangyarihan, para pigilan ang lalaking iyon. Habang si Tomori ay naghahanap ng ebidensya, sumugod din si Tekajo para magbigay ng suporta. Sa puntong ito, naisip ni Tomori na ito nga ang kakayahan sa photography. Ito ay ang kakayahang sumilip sa mga larawan ng mga batang babae. Sa sandaling ito, sinabi ng lalaki sa kanila, bumili siya ng isang larawan mula sa isang taong nagngangalang Yudo. Kaya nagpatuloy sila sa paghahanap kay Yudo. Nagulat ito kay Yudo, nang lumitaw si Tomori sa kanyang harapan, at nalaman na kailangan niya ng pera, kaya ginamit niya ang kapangyarihang ito. Napagtanto na ang kanyang superpower ay nalantad, kaya binantaan ng lalaki si Tomori, na ginamit niya ang kakayahang ito upang silipin ang mga larawan ng paliguan ni Tomori, at nagbanta na ipakalat ito sa publiko. Ngunit si Tomori ay hindi natakot, kaya agad na sinapian ni Yu si Yudo, at ibinalik ang larawan kay Tomori, na ikinagulat niya. Nang hindi niya sinasadyang inatake siya, agad na tumalon si Tekajo, nahuli ang palaso, kaya ligtas si Tomori. Sa oras na ito, nakipag-usap si Tomori kay Yudo. Kung patuloy niyang gagamitin ang kapangyarihang ito, kapag natuklasan, dadalhin siya para sa mga eksperimento. Dahil dito natakot ang lalaki, at nangako siyang hindi na niya gagamitin ang kapangyarihang ito. Nang umalis sila, tinanong agad ni Yu si Tomori kung ano ang mangyayari kung mahuli sila para sa mga eksperimento. Kaya kinaumagahan, inakay niya si Yu para makipagkita sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Tomori ang kanyang nakaraan kay Yu. Nakatira siya kasama ang kanyang ina at ang kanyang kuya. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Mahilig tumugtog ng musika ang nakatatandang kapatid ni Tomori at magsisimula na siya ng bagong proyekto sa musika. Ngunit biglang isang araw, nag-anunsyo ang kanilang ina, na ipapa-enroll niya ang magkapatid sa isang boarding school, na ikinagalit ng kuya. Dahil sa ganoong paraan, hindi na niya matuloy ang passion niya. Ngunit lumuhod ang kanilang ina, nagmamakaawa sa kanilang dalawa, kaya pumayag silang dalawa. Napagtanto ni Tomori na napaka-normal din ng paaralang ito. Ngunit araw-araw pagkatapos ng klase, kinukuha sila para sa eksaminasyon, at hindi mahanap ni Tomori ang kanyang nakatatandang kapatid, dahil kinuha ito para sa mga eksperimento. Makalipas ang isang taon, nakatagpo muli ni Tomori ang kanyang kapatid, ngunit hindi na niya nakilala si Tomori.
Noon lang niya napagtanto na peke ang paaralang ito, kaya nakatakas si Tomori sa paaralan. Sa puntong ito, pareho silang pumunta sa ospital, at nakilala ni Yu ang nakatatandang kapatid ni Tomori. Nang makitang nabaliw na siya, agad itong nagulat. Nang kumalma na siya ay dinala siya ng dalawa. Ipinaalam ni Tomori kay Yu iyon, nakilala niya ang isang mabuting tao na tumulong kay Tomori sa pag-aaral sa paaralang ito, at dinala ang kanyang kapatid sa ospital. Noong gabi nang umuwi si Yu ng gabi, si Ayumi ay may masamang tingin. Ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay mabilis na naging masayahin muli at ipinagluto siya. Sa puntong ito, nagsimulang mag-alala si Yu. Baka may superpower din si Ayumi gaya niya. Kinaumagahan, maagang nagising muli si Ayumi para ipagluto si Yu, na siyang nagpapagod sa kanya. Pagdating sa paaralan, nangako si Tekajo na ililibre si Yu ng tanghalian. Pagkatapos ay nagsimulang dumugo muli ang binata, ngunit nang makakain na siya ng tanghalian sa paaralan, muli nitong pinasaya si Yu. Biglang sa sandaling ito, nagpatuloy sila sa pagtitipon sa konseho ng mag-aaral, dahil ang mahabang buhok na lalaki ay nakahanap ng ibang tao na may mga superpower. Ito ay ang kapangyarihan ng psychic at apoy. Agad na nagulat silang lahat, dahil ang taong ito ay maaaring magkaroon ng parehong superpower. Kaya lahat sila ay nagsimulang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa taong iyon, at nalaman nilang ang taong hinahanap nila ay nagngangalang Yusa. Siya ay isang sikat na idolo ni Tekajo. Nang matuklasan ni Tomori ang isang kahinahinalang tao, inatake siya nito. Noon ginamit ni Yu ang kanyang kapangyarihan, pinusis siya, at inatake siya ni Tekajo. Pero si Yu ang nakadama ng sakit. Sa puntong ito, sa pamimilit ni Tomori, kaya naman, kinailangan ng binata na aminin ang katotohanan. Siya ay tinanggap upang hanapin si Yusa, kaya tumawag si Tomori ng ambulansya para sa kanya. Biglang may sumulpot na binata. Alam na hinahanap ng grupo ni Tomori si Yusa. Sa puntong ito, sinabi ni Tomori na mayroon din siyang superpower na katulad ni Yusa, na ikinagulat ng binata. Matapos mapatunayan ni Tomori ang kanyang kakayahan sa kanya, pumayag ang binata na pangunahan sila upang makilala si Yusa. Dinala niya sila sa isang tagong bahay. Nang makita ni Tekajo ang kanyang idolo, agad itong nagpa-excite kay Tekajo. Sa sandaling ito, sinabi ni Tomori sa dalawang binata na alam na, si Yusa ay nagtataglay ng mga psychic abilities, maaari nilang payagan ang namatay na makapasok sa kanyang katawan. Nagulat ito sa kanilang dalawa. Kaya sinabi nila kay Tomori, si Yusa ay may isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Misa, na namatay 6 na buwan na ang nakakaraan. Biglang nagpalit ng personalidad si Yusa para maging Misa. Agad niyang pinuntahan at sinipa ang ulo ng lalaking ito, dahil sa pangahas niyang pag-usapan ang tungkol sa kanya sa harap ng mga estranghero. Nang makita ang mabangis na pagkatao ni Misa, na ikinatakot ng lahat. Sa puntong ito, kumalma si Misa, kaya sinabi sa kanila ng lalaki, si Yusa ay tinatakot ng isang gang ng mga thug, dahil alam niya ang lihim ng kanilang katiwalian, nang hindi sinasadyang kumuha siya ng telepono. Kaya nangako si Tomori na tutulungan silang makatakas sa grupong iyon. Sa puntong ito, ibinalik ni Misa ang katawan ni Yusa. Pagsapit ng gabi, isinaayos ni Yusa na makipagkita sa gang ng mga thug na iyon, at pinagbantaan nila siyang ibabalik sa kanila ang kanyang telepono. Nagalit ito kay Misa kaya nakontrol niya ang katawan ni Yusa. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para salakayin sila, at humingi ng suporta sa grupo ni Yu. Nakipagtulungan sila kay Misa, na ikinatakot ng lalaking iyon, at paulit-ulit siyang sinusuntok. Sa huli, tumakas siya. Hindi na siya nang ahas na abalahin pa si Yusa. Sa puntong ito, iminungkahi ni Tomori kay Misa, na hayaang lumipat si Yusa upang mag-aral sa kanyang paaralan. Dahil dito hindi siya komportable, dahil alam na kapag nawala ang kapangyarihan ni Yusa, hindi na niya makikita si Misa. Kaya sinabi niya kay Misa ang kanyang nararamdaman, at nagpaalam na sila. Pagsapit ng gabi, late na umuwi si Yu, dahilan para hindi komportable ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit nang malaman niyang kaibigan ni Yusa ang kanyang kapatid, labis na natuwa ang dalaga. Kinaumagahan, pagkagising pa lang niya, si Yu ay muli na namang ginamot sa paghahanda ni Ayumi sa umaga, kasama ang kanyang milagrosong sarsa, bago pumasok sa paaralan, dahilan para gustong itago ng binata ang bote ng sos. Pagdating sa paaralan, lumipat si Yusa upang mag-aral sa parehong klase ng grupo ni Yu, na labis na ikinatuwa ng mga estudyante sa klase. Ang pinakataimtim na tagahanga dito ay si Tekajo pa rin. Biglang nagtipon muli ang buong grupo, dahil nakadiskubre ng bagong target ang mahabang buhok. Kaya agad na natuklasan ni Tomori na ang binata ay nagtataglay ng supernatural na kakayahang kontrolin ang mga bagay.
Maaari niyang baguhin ang trajectory ng bola. Sa puntong ito, dumating si Tomori upang payuhan siya na huwag gamitin sa maling paraan ang kapangyarihang ito, kung hindi, siya ay dadalhin. Pero nagpanggap pa rin ang binata na parang walang alam. Kaya kinailangan nilang ipakita ang kanilang mga kapangyarihan upang patunayan ito sa kanya, at hinamon siya sa isang labanan. Kung mananalo ang grupo ni Tomori, kailangan niyang makinig sa kanila. Kaya naman pumayag ang binata. Sa puntong ito, handa na ang koponan ni Tomori na makipagkompetensya. Ngunit salamat sa sariling kakayahan, kaya laging nangunguna ng puntos ang binata sa grupo ni Tomori. Napagtantong hindi maganda ang sitwasyon, nagpa siya si Tomori, sabihin sa kanyang buong koponan na gamitin ang kanilang mga superpower. Kaya tuloy-tuloy na kontrolado ni Yu ang katawan ng binata na naglalaro ng bola, na naging dahilan ng kanyang pag-miss. Habang si Tekajo ay nauntog sa dingding, at dumiretso sa ospital, sina Misa at Tomori naman ay napakahusay na nilaro ang bola. Kaya nagpatuloy sila sa pag-score, at sa determinasyon ng buong koponan, ang koponan ni Yu ay nagwagi, na nagdulot ng labis na kakulangan sa ginhawa sa binatang ito. Sa puntong ito, sinabi niya sa kanila, ginamit niya ang kapangyarihang ito upang tulungan ang kanyang kaibigan, sa panahon ng mga pangunahing kompetisyon. Ngunit nang ipaliwanag sa kanya ni Tomori ang lahat, kaya pumayag siyang huwag nang gamitin ang kakayahang ito, at maglaro ng baseball gamit ang kanyang sariling kakayahan. Biglang sinabi ni Tomori kay Yu na subukang kunin ang kanyang katawan, ngunit hindi ipinaalam sa kanya ang dahilan. Pagsapit ng gabi ng pag-uwi niya, patuloy na ninamnam ng binata ang milagrosong sarsa na ginawa ni Ayumi. Kinaumagahan, nang pumasok si Yu sa paaralan, natuklasan niya na si Tomori ay binubuli ng ibang grupo ng mga babae. Tuloy-tuloy ang pag-atake nila sa kanya, na nagparamdam kay Yu ng kakaiba, dahil hindi siya lumaban, at hindi siya pumasok para pigilan ito. Bigla silang nakatanggap ng isang abiso, at nagtipon muli. Kaya lumabas na ang mahabang buhok na lalaki ay natukoy ang lokasyon ng susunod na taong may mga superpower, na ginawang labis na nasa sabik si Tomori, dahil ang taong ito ay nagtataglay ng kakayahang lumipad. Ang buong grupo ay pupunta sa paglalakbay sa bundok, kaya agad na dinala ni Tomori si Yu sa supermarket, upang bumili ng mga kagamitan sa barbecue. Sa puntong ito, ang buong grupo ay nagsimulang umakyat sa bundok upang magtayo ng kampo, naghihintay na lumitaw ang taong may kakayahang lumipad. Kaya't ang buong grupo ay nagsimulang magluto ng sama-sama, na nagpasaya sa kanila. Pagsapit ng gabi, hindi nakita si Tomori, hinanap siya ni Yu, at nakita siyang nakaupong mag-isa. Kaya humakbang si Yu para makipag-usap kay Tomori, at nagtanong tungkol sa kantang palagi niyang pinakikinggan. Hinayaan naman agad ni Tomori si Yu na makinig dito, na nagpasaya sa mood ni Yu. Dahil alam ni Tomori na si Yu din ang sumasalamin sa kantang ito, kaya ibinigay ni Tomori kay Yu ang kanyang music player. Kinaumagahan, sama-samang nangisda ang buong grupo. Sa puntong ito, hindi alam ni Yu kung pumunta sila rito para maglaro o para magsagawa ng misyon. Sa wakas, pagkatapos ng 2 araw ng camping, isang binata ang nagpakita. Sinubukan niyang gumawa ng paraan para itaboy sila, kaya napagtanto ni Tomori na, siya pala ang may kakayahang lumipad, na ikinagulat niya. Dahil alam ni Tomori na ang bundok na ito ay kung saan siya nagpractice sa paglipad, kung nanatili ang buong grupo dito, hahanapin niya sila ng mag-isa, dahil hindi siya makapagsanay sa paglipad. Sa puntong ito, nagalit siya kay Tomori, kaya nahulog ang binata sa kanyang bitag, at kailangan niyang gamitin ang kanyang kakayahang lumipad. Ngunit naitala ito ni Tomori. Nang sumugod siya upang kunin ang kamera, at may balak na tumakas, kaya agad na pinasok ni Yu ang kanyang katawan, at napagtanto niyang lumulutang siya sa hangin. Nang magsimula siyang mahulog, sinubukan ni Yu na kontrolin ang kakayahang lumipad para pigilan ang sarili. Sa huli, nakuha ng buong grupo ang binata. Kaya't sinabi sa kanya ni Tomori, ihinto ang paggamit ng iyong kapangyarihan, dahil pagkaraan ng ilang sandali, ang kakayahang ito ay mawawala sa sarili nitong, at maaari kang kunin para sa eksperimento. Sa huli ay pumayag naman siya kaya ipinagpatuloy ng buong grupo ang kanilang misyon. Kinagabihan, pag-uwi ni Yu, muli niyang nakasalubong ang displeased expression ni Ayumi. Ngunit sa pagkakataong ito, nagawa niyang takasan ang mahimalang sarsa ng kanyang nakababatang kapatid, na labis na ikinatuwa ni Yu. Biglang napansin ni Yu na nilalamig si Ayumi, kaya naman sobrang nag-alala siya sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Kinaumagahan, ang mahabang buhok na lalaki, ay nagpatuloy sa pagtuklas ng isang bagong target. Yung may collapse power. Napagtanto agad ni Yu na ang taong iyon ay si Ayumi. At nalaman din ni Tomori na may sakit si Ayumi, kaya napagdesisyonan ng buong barkada na bisitahin si Ayumi.
Pero ayaw nilang sumama si Takajo, dahil die-hard fan din ni Ayumi si Yusa. Kaya pumunta ang buong barkada sa bahay ni Yu. Sa puntong ito, natakot sila na mabigla si Ayumi kapag nakita niya si Yusa, kaya nagbihis na ito ng disguise. Ngunit nang pumasok siya sa bahay, natuklasan ni Yu, na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay mayroon ding 3 kaibigan. Itong batang ito ang may crush kay Ayumi. Ang kanyang pangalan ay Oikawa, ngunit tinanggihan siya nito. Ang isang madaldal na babae, kasama ang isa pang babae ay hindi gaanong nagsasalita. Ang kanyang pangalan ay Konishi. Nang umalis silang lahat, napagtanto ni Yu, nakakaiba ang babaeng ito. Ang grupo naman ni Tomori ang bumisita kay Ayumi. Pero agad niyang nakilala si Yusa, kaya naman na nosebleed agad si Ayumi, na ikinatuwa naman ni Ayumi, dahil nakakakuha siya ng maraming atensyon. Sa puntong ito, nang kakatapos lang ng hapunan ng lahat, may gagawin si Yusa at umuwi ng mas maaga. Si Yu at Tomori na lang ang natitira. Nagalit siya dahil iniwan siya ni Yu para maghugas ng pinggan, kaya kinailangan nilang dalawa na maghugas ng pinggan. Pero agad naman siyang tinukso ni Ayumi na parang nagde-date sila. Nang oras na para magpahinga si Ayumi, nalaman ni Tomori na madalas siyang binabangungot. Kaya't hiniling ni Tomori kay Yu na magtanong tungkol sa mga bangungot ni Ayumi, at maaari nilang malaman kung ano ang kapangyarihan ng collapse. Nagsimulang tanungin ni Yu si Ayumi tungkol sa kanyang mga panaginip para malaman pa ang kanyang kakayahan. Sa puntong ito, sinabi ng nakababatang kapatid na babae kay Yu, na madalas siyang managinip ng pagkawasak at mga bitak. Kinaumagahan, ibinahagi ni Yu ang impormasyong ito sa kanyang grupo, ngunit mayroon pa rin silang masyadong maliit na impormasyon. Kaya naman, sinabi ni Tomori kay Yu na ipagpatuloy ang pagtatanong kay Ayumi sa bahay. Sa oras na ito, gumaling na si Ayumi, ngunit nakakulong siya sa bahay, kaya hindi siya komportable. Sa kabila nito, nakahanap pa rin siya ng mga paraan upang palihim na tumakbo sa paaralan. Nagulat ito kay Yu. Pagdating ni Ayumi sa school, niyaya agad siya ni Oikawa na kumain, ngunit tumanggi siya. Nang patuloy na kumapit sa kanya ang bata, nailigtas si Ayumi ng kanyang kaibigan. Samantala, ang grupo ni Yu ay naghahanap ng paraan para makalusot sa kanyang paaralan. Sa sandaling ito, nakasalubong ni Ayumi si Konishi. May nararamdaman pala si Konishi para kay Oikawa, kaya labis niyang ayaw kay Ayumi. Nagalit ito sa kanya. Inilabas niya ang kanyang kutsilyong pangputol ng papel, at may balak na salakayin si Ayumi. Nang makorner na si Ayumi, at hindi na siya makatakbo, agad niyang sinugod si Ayumi. Biglang, nagsimulang mahayag ang kanyang kakayahan, dahilan upang magsimulang gumuho ang paaralan, at nahulog si Ayumi. Nang kararating lang ng grupo ni Yu, doon na napagtanto ng buong grupo na ito pala ang collapse power ni Ayumi, na nagpaalala kay Yu. Kaya agad siyang tumakbo para hanapin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Habang nagsisikap na maghukay, biglang may tumama kay Yu. Sa puntong ito, nagkamalay si Yu sa ospital. Agad niyang inusisa ang kalagayan ni Ayumi, ngunit natanggap niya ang balita na, pumanaw na si Ayumi. Ito ay labis na ikinagulat ni Yu. Mula sa sandaling iyon, si Yu ay tila isang nawawalang kaluluwa. Naaalala lamang niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at siya ay umiyak, dahil wala siyang nagawa para sa kanya. Simula noon, malungkot si Yu sa bahay, kumakain ng instant noodles. Ngayon, gustuhin man niya, hindi na rin siya makakain ng sauce ni Ayumi. Sa puntong ito, kahit may dalang pagkain sina Takajo at Yusa, para kumain kasama niya, ayaw pang makipagkita ni Yu sa kanila, dahil gusto lang niyang mapag-isa ngayon. Biglang binuksan ng security guard ang pinto para dalawin ni Yumi si Yu, at laking gulat niya dahil pansit lang ang nasa sahig. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Yumi na payuhan, nanatiling walang pakialam si Yu sa kanya. Nang makitang determinado si Yumi na palabasin siya, nagalit si Yu, at pinalayas niya ito. Biglang, nang naghahanda na bumili ng mas maraming instant noodles, isang social welfare group ang dumating upang hanapin siya, upang pilitin si Yu sa psychological treatment. Kaya agad na ginamit ni Yu ang kanyang kakayahan at nakatakas. Sa puntong ito, gusto lang ni Yu na makalayo, dahil ayaw niyang may makakita sa kanya. Simula noon, kumain at natulog lang si Yu, nagkulong sa isang sulok. Kapag naiinip, naglalaro siya, sinusubukang kalimutan ang sakit ng pagkawala ni Ayumi. Nakipagtalo pa siya sa mga tulisan, para lang manalo ng gaming device, at dinala siya sa isang eskinita. Sa puntong ito, ginamit ni Yu ang kanyang kakayahan, para talunin sila. Ngunit sa pagkakataong ito, ganap na nagbago ang pagkatao ni Yu, handang pahirapan ang iba. Kinabukasan, mas marami silang kasabwat na haharap kay Yu.
Patuloy na ginamit ni Yu ang kanyang supernatural na kapangyarihan para salakayin sila. Binantaan pa niya ang leader ng gang. Mula noon, patuloy siyang nakikipaglaban sa mga tulisan, bilang kanyang pinagmumulan ng kasiyahan. Nang susubukan na ni Yu ang isang stimulant, dumating si Tomori sa tamang oras upang pigilan siya, dahil si Tomori ay palaging nasa tabi niya, nanonood sa kanya. Sinisiri ni Tomori ang sarili sa pagkamatay ni Ayumi. Salamat sa payo ni Tomori, pumayag si Yu na magkaroon ng maayos na pagkain kasama si Tomori, bagamat hindi pa rin siya komportable. Sa puntong ito, dinala ni Tomori si Yu sa bahay ni Tekajo, at nagsimulang magluto para sa kanya, na nagpaalala kay Yu kay Ayumi. Nang makita niya ang rolled omelette rice sa kanyang harapan, nagulat ito kay Yu, dahil ang lasa nito ay katulad ng ginagawa ni Ayumi. Kaya't sinabi ni Tomori kay Yu at pinaalam na, natagpuan niya ang sikretong recipe sa kanyang bahay. Kaya naalala ni Yu ang rolled omelette na ginawa ni Ayumi para sa kanya. Kinain niya ito habang umiiyak. Sa puntong ito, bumuti ang mood ni Yu, kaya pumayag siyang bumalik sa student council kasama si Tomori. Kinabukasan, bumalik sa normal si Yu, at nagsimula siyang bumalik sa paaralan. Agad na umakit ng ilang nakakainggit na tingin, dahil ang ilang mga lalaki ay nainggit sa pagiging malapit ni Yu at Yusa. Ngunit ang pagharap sa kanyang masiglang klase, mas naging masaya si Yu. Oras na ng tanghalian. Nagpatuloy si Tekajo sa pagdadala ng pagkain para kay Yu, sinabayan pa ng dumudugong ulo. Sa sandaling ito, tumawag si Tomori, kaya kinailangang punuan ng kanin ng dalawang lalaki ang kanilang mga bibig, at tumakbo sa kinaroroonan niya. Akala nila may bago silang target, pero sa hindi inaasahan, ito ay ang makita ang bagong MV ni Yusa. Napakasaya nito sa hardcore fan guy. Biglang sinabi ni Tomori na may 2 ticket siya para makita ang ZHIEND na concert, ang grupo ng musika na pinakagusto niya. Kaya pinili ni na Yusa at Tekajo si Yu na pumunta sa concert kasama si Tomori. Kailangang pumayag ni Yu na sumama sa kanya. Pag-alis nila, aksidente niyang nakasalubong ang isang batang babae na may kapansanan sa paningin. Kaya pinili niya si Yu, at pinalabas siya para kumain. Sa puntong ito, nalaman ni Yu na ang kanyang pangalan ay Sala, isang mang-aawit mula sa banda ng ZHIEND. Ikinatuwa nito ang may-ari ng restaurant, at agad itong humingi ng autograph sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, naramdaman ng dalaga na nalulungkot si Yu, dahil nawalan siya ng isang tao, na ikinagulat ni Yu, at sinabi nito sa kanya na ibahagi ang kanyang nararamdaman sa kanya. Kaya sinabi ni Yu kay Sala ang tungkol sa kwento ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay iniuwi ni Yu si Sala para magbigay galang kay Ayumi. Biglang iminungkahi ni Yu na makipagkita si Sala kay Tomori, kaya agad niyang tinawagan si Tomori. Sa hindi inaasahan, hindi siya nagpakita ng interes na makilala si Sala, at nagustuhan lang niya ang kanilang musika, kaya nawalan ng magawa si Yu. Sa puntong ito, iminungkahi ni Yu kay Tomori, na makipagkita sa kapatid ni Tomori, umaasa na makakatulong ito sa kanya na magkaroon ng malay. Kaya pumayag si Tomori. Sa puntong ito, pareho silang pumunta sa ospital, at nalaman na ang kapatid ni Tomori ay nababaliw, na ikinagulat ng batang babae. Ngunit nilapitan pa rin siya ni Sala, at ginamit ang kanyang boses sa pagkanta, para tulungan siyang kumalma. Sa hindi inaasahan, ito ay talagang epektibo. Nakatulong ito sa kanya na maalala ang pangalan ng kanyang kapatid na babae. Ito ang nagpasaya kay Yu. Pagkatapos, nagpaalam si Yu kay Sala, at napagtanto din niya na nagsimula na siyang magmalasakit kay Tomori. Kaya kinabukasan, gumugol si Yu ng 3 oras sa pagpili ng mga damit, para makasama siya sa concert. Nang makitang napaka-cute ni Tomori, sobrang nahihiya si Yu. Pareho silang pumunta sa music performance. Sa puntong ito, naramdaman ni Yu na siya ay napakasaya, hindi tulad ng kanyang karaniwang malamig na kilos, na nagpapasaya rin sa kanya. Sa puntong ito, nagsimula na rin ang pagganap ni Sala. Biglang, nang marinig ang pagtatanghal na ito, nagsimulang lumitaw ang mga alaala sa isip ni Yu. Mga alaalang matagal na niyang kinalimutan. Noon, nasa isang research institute sina Yu at Ayumi. Si Yu ay isang tagahanga ng banda ng ZHIEND, at madalas niyang makasama ang isang scientist na mahilig maglaro. Nagsalita ang scientist ng mga bagay na hindi maintindihan ni Yu. Isa itong research institute para sa mga taong may supernatural na kakayahan, at mayroon silang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Shansuke, na may kakayahang maglakbay sa panahon. Kaya nakakulong siya sa hiwalay na kwarto, si Yu at Ayumi lang ang magkasama. Ngunit laging nagplano si Yu, kasama ang mahabang buhok na nagngangalang Komagami, na tulungang palayain ang kanilang kuya. Biglang naghiwalay sina Ayumi at Yu,
at nahuli sila. Dahil dito ay labis na nag-alala si Yu kay Ayumi. Biglang dumating ang scientist upang iligtas si Yu, at sinabi sa kanya na ang supernatural na kakayahan ni Ayumi ay nahayag. Dahil masyadong delikado ang kanyang kakayahan, kaya binalak nilang alisin si Ayumi. Sinabi ng scientist kay Yu na siya lang ang makakaligtas sa kanya, na ikinagulat ni Yu, dahil alam niya ang tunay na katangian ng kakayahan ni Yu, na sakupin ang superpower ng iba. Kaya agad tumakbo si Yu para iligtas si Ayumi, at kinuha ang extrasensory na kakayahan mula sa taong ito, ginamit ito para hanapin si Ayumi. Sa team ni Shansuke, kumilos din sila, kaya ginamit agad ni Yu ang kanyang extrasensory ability, para makipag-ugnayan sa kanyang kuya, at ipaalam kay Shansuke ang sitwasyon ni Ayumi. Tumakbo muna si Yu para iligtas ang kanyang kuya. Bigla silang nag-spray ng sleeping gas sa buong kwarto, ngunit may lumitaw na lalaking may kakayahang tumagos, at sinabihan si Yu na nakawin ang kanyang kapangyarihan. Kaya kinuha ni Yu ang kanyang kakayahan, at nagpatuloy sa pagtakbo upang iligtas ang kanyang nakatatandang kapatid, dahil ang kanyang kakayahan lamang ang makakapagpabago sa mundo. Pagdating niya sa kinaroroonan ni Shansuke, agad siyang pinalaya ni Yu. Ngayon ay turn na ni Shansuke, na gamitin ang kanyang kakayahan para baguhin ang nakaraan. Sa puntong ito, nagkamalay si Yu, at nakita si Tomori. Bigla ding dumating si Kumagami para hanapin siya, dahil alam niyang nanumbalik na ni Yu ang kanyang mga alaala, at sinabi niyang mailigtas ni Yu ang kanyang kapatid. Nagulat ito kay Yu, kaya pinangunahan ni Kumagami si Yu sa kanilang lihim na base, upang makita ang kanyang kapatid. Ito ay nagpasigla kay Tomori. Sa wakas, muling nakasama ni Yu ang kanyang kuya. Ngunit medyo naguguluhan pa rin siya, dahil hindi pa niya lubos na naaalala ang lahat. Tuwang-tuwa naman si Tomori, dahil siya ang tumulong sa kanya at sa kanyang kuya na makatakas noon sa Research Institute. Sa puntong ito, patuloy na sinabi ni Shansuke kay Yu, na nang bumalik siya sa nakaraan, natutuwa siyang makita ang kanyang dalawang nakababatang kapatid. Kaya nagsimulang magplano si Shansuke, upang hanapin si Kumagami, na hindi niya alam kung sino ang lokong ito. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Shansuke kay Kumagami ang lahat, at inihayag pa ang kanyang palayaw, Kaya naniwala siya at dinala niya si Shansuke para makilala ang mga natitirang miyembro. Bagamat naghihinala pa rin sila, ibinunyag ni Shansuke ang lahat ng mga lihim at kakayahan na mayroon sila, na nagsimulang magtiwala sa kanya ang grupo. Sa puntong ito, sinabi ni Shansuke sa kanila ang tungkol sa nangyari sa hinaharap, at nagsimula siyang magplano. Pagtitipon ng lahat ng may mga superpower, upang protektahan ang kanilang sarili. Pero ilang sandali lang, napagtanto niya na kahit ilang beses nilang subukan, ang resulta ay nahuhuli pa rin sila. Kaya kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Habang nagse-celebrate ng birthday kasama sina Yu at Ayumi, nagkataon na nakakita siya ng lottery program sa TV, at na-realize niya na ang kulang sa kanila sa kasalukuyan ay pera. Kaya't muli siyang bumalik sa nakaraan, at patuloy na hinanap ang kanyang grupo. Sa pagkakataong ito, kikita sila ng malaking pera sa pamamagitan ng pagbili ng mga tiket sa lottery. Ngunit sa bawat oras na naglalakbay siya pabalik, ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumabo, at napagtanto niya, kung ang kanyang mga mata ay walang makita, kung gayon hindi na siya makakapag-time travel. Sa hindi inaasahan, patuloy na dinadala ang mga tao. Napagtanto ni Shansuke na kailangan niyang magtatag ng isang mataas na paaralan, upang makagawa siya ng isang takip upang protektahan sila. Dahil lahat ng may superpower, sa oras na makapagtapos sila, mawawala na ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ito na ang huling paglalakbay ni Shansuke, dahil wala nang makita ang kanyang mga mata. Kaya sa pagkakataong ito, bumili si Shansuke ng paaralan, at maaari siyang maging kalmado. Kinagabihan, biglang dinala ni Shansuke ang kanyang mga kaibigan sa bahay, upang makilala sina Yu at Ayumi, at humingi ng tulong para mabura ang mga alaala nilang dalawa. Dahil ngayon ay kailangan niyang kumilos sa anino, at ayaw niyang idamay ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Sa sandaling ito, labis na ikinagulat ni Yu, dahil nalaman niya ang buong katotohanan. Biglang iminungkahi ng kanyang kapatid na kunin ni Yu ang kanyang kapangyarihan, para makabalik siya sa nakaraan para iligtas si Ayumi. Napagtanto na kaya niyang iligtas si Ayumi, kaya pumayag si Yu. Agad niyang kinuha ang powers ni Shansuke, at bumalik sa nakaraan, bago ang aksidente ni Ayumi. Ang makita ang kanyang kapatid na babae na natutulog sa kanyang harapan, ay labis na ikinatuwa ni Yu, at hinayaan niyang magpatuloy ang lahat gaya ng dati. Napagtanto ni Yu na sinaktan ng batang ito ang kanyang kapatid. Sa puntong ito, sinabi ni Yu kay Tomori na nag-time travel siya dito. Nakapagtataka, madaling naniwala si Tomori kay Yu,
at nangako siyang ililigtas si Ayumi kasama ang buong team. Nang maglaon, nang bumalik sila sa kanilang silid, inalis ni Yu ang collapse-inducing powers ni Ayumi. Kinaumagahan, nang ihatid ni Yu si Ayumi sa paaralan, dumating din ang buong team, kaya sinimulan nilang ipatupad ang plano. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman, kinuha si Takajo. Natuklasan din sina Yusa at Tomori. Kaya naman, hinabol sila ng buong paaralan. Sa panig ni Ayumi, naghahanda ang batang ito na gumanti. Nang siya ay na-corner, at akmang sasalakayin si Ayumi, si Yu ay nagpakita sa oras, hinarang ang batang ito pabalik, at agad na ginamit ang kapangyarihan ng collapse upang bantaan siya. Sa pakikipagtulungan ni Tomori, na nagpasindak sa kanya, na naging dahilan upang siya ay tumakas. Sa wakas, ligtas na si Ayumi. Tuwang-tuwa si Yu sa pagligtas sa kanyang kapatid. Sa sandaling ito, dumating din si Kumagami para hanapin sila. Nagulat siya na alam ni Yu ang kanyang palayaw, kaya alam niyang nabawi ni Yu ang kanyang mga alaala. Inakay nila ang dalawa para makita ang kanilang kapatid. Sa puntong ito, hindi pa rin nakikilala ni Ayumi si Shansuke, at ipinaliwanag ni Yu sa lahat ang nangyari, kung paano siya bumalik sa nakaraan para iligtas si Ayumi. Pagkatapos ay pinamunuan silang dalawa ng kapatid na lalaki na bisitahin ang Research Institute tungkol sa mga superpower, at nakilala muli ang siyentipiko doon. Sa sandaling ito, ipinaliwanag niya sa kanila na, sa katunayan, ang kanilang mga superpower ay itinuturing na isang sakit, sanhi ng isang kometa na pinangalan ng Charlotte, na dumating sa Earth 12 taon na ang nakakaraan. Nag-trigger ng pagpapakita ng mga superpower sa mga bata sa simula ng pagbibinata. Ngunit sa kasalukuyan, nakagawa na sila ng bakuna para maiwasan ang susunod na henerasyon ng mga bata. Hindi na sila magkakaroon ng mga superpower. Kaya sinabi ni Shansuke kina Ayumi at Yu na manatili dito, para protektahan sila. Si Ayumi ay mabilis na umangkop sa lahat, na natagpuan itong napakakapanapanabik. Habang naglalaro si Yu ng pagsusugal at nawawala ang lahat ng kanyang pera, biglang, natuklasan ni Kumagami ang isa pang taong may superpower. Kaya kailangan niyang bumalik agad sa akademya. Nang ipilit ni Yu na sumama, siya ay tinanggihan dahil siya ay kasalukuyang nagtataglay ng pinakamakapangyarihang superpower. Ngunit sa sandaling ito, labis niyang namimiss si Tomori. Habang inilalayo si Kumagami, pinagtaksilan sila ng tsuper, pinipilit si Kumagami na pumunta sa ibang lugar kasama niya, dahil tinatakot ang kanyang pamilya. Nang sila ay nagpakita, napagtanto ni Kumagami na sila ay mga dayuhang terorista. Sa sandaling ito, inatake nila si Kumagami, at nahuli siya. Ang pakay pala nila ay, ang impormasyon ng lahat ng individual na may superpower, na hawak niya. Bagamat binugbog siya ng mga ito ng husto hanggang sa bumagsak ang kanyang mga ngipin sa lupa, nanatiling matigas ang ulo ni Kumagami, tumangging ihayag ang anuman sa kanila. Kaya walang humpay nilang pinahirapan siya. Walang kamalay-malay, inihayag niya ang lahat ng impormasyon. Pagkatapos ay nagsimula silang kumilos, pinasok ang bahay ni Tomori, ngunit sila ay natuklasan niya at lumaban. Sa kabila nito, nahuli rin siya. Sa puntong ito, tinawagan nila si Shansuke, at ipinaalam na nahuli nila si Kumagami kasama si Tomori. Pag-uudyok kay Shansuke na ibigay agad si Yu sa kanila. Nagbabanta na hindi siya dapat mag-time travel, dahil pinlano na nila ito simula nang itatag ang bagong paaralan. Kung may natuklasan silang anumang pagbabago, agad nilang papatayin ang pamilya ng driver. Kaya sinabi ni Shansuke kay Yu ang lahat. Biglang nakaramdam ng takot si Yu sa sandaling ito, dahil naisip niya na wala siyang magagawa ng mag-isa, na naging dahilan upang mahayag ang pagbagsak ng kapangyarihan ni Yu. Kaya't agad na niyakap ni Shansuke si Yu at sinabihan siyang kumalma, at sinabing kung may nangyaring mali, dapat bumalik si Yu sa sandaling ito. Ngayon, naalala ni Yu ang mga sandali kasama si Tomori, na nagpalakas sa kanyang determinasyon na iligtas siya. Dinala ng driver si Yu para makipagkita sa kanila. Kaya't napagkasundoan nilang palayain ang pamilya ng driver guy, iniwan siyang tanging makahingi ng tawad kay Yu. Sa puntong ito, agad na nakontrol ni Yu ang kanilang mga katawan, at natuklasan na wala silang armas. Biglang tumakbo palabas ang isang batang babae para salakayin si Yu, dahilan para mawalan ito ng isang mata. Napagtanto ni Yu na hindi niya magagamit ang time travel sa isang mata, kaya gagamitin na ni Yu ang kanyang collapse power. Ngunit nang sabihin nilang maaapektuhan ng kapangyarihang ito sina Tomori at Kumagami, ginamit agad ni Yu ang kanyang object control power para salakayin sila. Biglang sinaksak ng batang babae si Yu sa balikat, dahilan para i-activate niya ang sarili niyang collapse power, na sinira ang kanilang base. Pagdating ng grupo ng kapatid,
Mga durog na bato na lang ang natitira, at natalo na ang mga terorista. Sa puntong ito, natagpuan ng grupo si Yu. Bagamat nasugatan, ligtas naman siya. Biglang napansin ni Shansuke na malubhang nasugatan si Kumagami, dahil pinrotektahan niya si Tomori, na nagdulot ng matinding kalungkutan kay Shansuke, at namatay si Kumagami sa mga bisig ni Shansuke. Sa puntong ito, nang siya ay magkamalay, nawalan ng kontrol si Yu, ngunit sa pamamagitan ng isang tranquilizer injection, siya ay kumalma. Pagkatapos ay binisita siya ng buong grupo. Nakahinga si Yu nang marinig na ligtas si Tomori. Ngunit nang magtanong tungkol kay Kumagami, agad nila itong pinagalitan dahil sa walang ingat na paggamit ng kanyang superpower, at nagresulta ito sa pagkamatay ni Kumagami. Si Yu ang sinisisi ng lalaking ito. Kinabukasan, binisita ni Tekadjo, Yusa, at Ayumi si Yu araw-araw, at dinalhan siya ng pagkain, na nagpasaya kay Yu. Gayunpaman, napagtanto ni Yu na ang kanyang kapatid ay labis na nalungkot, na nawala ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Tapos, nadiskubre niya na, ang kapatid niya ay katulad niya nang mawala si Ayumi. Sinabi ni Shansuke kay Yu na, ang mga dayuhang terorista, na kasalukuyang nagtatarget sa mga individual na may mga superpower sa Japan, na nagdudulot sa kanya ng matinding pag-aalala. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakasalubong ni Yu si Tomori, labis siyang nagulat. Pagkatapos ay ikinwento ni Yu ang lahat kay Tomori, na nagpapahayag ng pagnanais na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan, para sa isang bagay na kapaki-pakinabang. Iminungkahi ni Tomori na dapat kontrolin ni Yu ang lahat ng superpower sa mundo, para iligtas ang lahat. Ngunit iyon ay gagawin siyang isang mapanirang makina, at ito ay lubhang mapanganib. Kaya pinanghinaan niya si Yu na gawin ito. Nang aalis na si Tomori, sinabi ni Yu na gagawin niya ito. Biglang nagtapat si Yu ng kanyang nararamdaman kay Tomori, sinabing gusto niya ito. Dahil dito, nalilito si Tomori, dahil madalas silang magtalo. Biglang sinabi ni Tomori, hihintayin kita, hanggang sa matapos mo ang iyong misyon. Kontrolin mo ang lahat ng superpower sa mundo. Sa oras na iyon, opisyal na tayong magkakasama. Kaya pareho silang nangako sa isa't isa. Pinahintulutan ni Tomori si Yu na kunin ang kanyang superpower. Nang maglaon, ipinaalam ni Yu sa kanyang kapatid ang tungkol sa kanyang mga gagawin. Kahit na sinubukan niyang pigilan, ngunit dahil nakita niya ang determinasyon ni Yu, kaya pumayag si Shansuke, at tinipon niya ang lahat, upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa plano ni Yu. Nang umalis si Yu sa ospital, lumapit sa kanya sina Tekadjo at Misa, sinabi sa kanya na kunin ang kanilang mga kapangyarihan, dahil alam nilang ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya. Pumayag naman si Yu. Kinagabihan, bago umalis, nakita ni Yu si Tomori. Binigyan siya ng isang simpleng English notebook, para tulungan siya sa kanyang paglalakbay. Sa wakas, umalis na si Yu. Sa puntong ito, dumating si Yu sa Pilipinas. Salamat sa English notebook na ibinigay ni Tomori, nakipag-usap siya sa mga lokal. Bumili siya ng isang listahan, ang listahan ng mga gumagamit ng superpower sa bansa. Napagtanto ni Yu na kailangan niyang maghanap ng taong may kapangyarihan sa paghahanap, para madaling mahanap ang iba. Kaya ninakaw niya ang kapangyarihang magbasa ng isip mula sa isang binata, na ikinagulat niya. At salamat sa kapangyarihang ito, natutunan ni Yu ang kung saan-saan ang taong may superpower sa paghahanap. Ninakaw ang kanyang kapangyarihan, at natuklasan iyon sa pamamagitan ng pagtingin sa mapa. Madali niyang mahanap ang lahat. Kaya, nagsimulang agawin ni Yu ang lahat ng mga superpower sa bansang ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa Egypt. Sa puntong ito, si Yu ay nagsimulang magkaroon ng notoriety sa pangalang The One-Eyed Reaper, na ginawang takot sa lahat. Ngunit sa tuwing nagnakaw si Yu ng panibagong kapangyarihan, kailangan niyang matutunan kung paano ito gamitin. Sa gabi, iniulat ni Yu ang sitwasyon kay Shansuke, na nagpaginhawa sa kanya nang malaman na okay si Yu. Ang susunod na bansa sa kanyang listahan ay ang Afghanistan. Gayunpaman, natuklasan niya na ang lahat ng mga gumagamit ng superpower ay nagtitipon sa isang lugar, dahil dinukot nila ang mga bata para gamitin ang kanilang kapangyarihan sa digmaan. Noong gabing iyon, ninakaw ni Yu ang lahat ng kanilang superpower. Ang sumunod na bansang binisita niya ay ang India. Pero biglang inatake si Yu. Tuloy-tuloy ang pagpapaputok ng mga ito sa kanya. Gayunpaman, lumaban siya laban sa kanila. Sa puntong ito, dumating si Yu sa Peru, at nakakita ng isang taong may kakayahan sa pagpapagaling. Alam na ang babaeng ito ay isang mabuting tao, kailangan pa ring nakawin ni Yu ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, napagtanto ni Yu na kung pagagalingin niya ang kanyang mga mata, ang kanyang kakayahan sa paglalakbay sa oras ay maibabalik, at maililigtas niya si Kumagami. Ngunit hindi iyon ginawa ni Yu,
dahil kailangan niyang mag-focus sa kanyang misyon. Pagkalipas ng ilang panahon, lumitaw ang mga kahihinatnan ng kapangyarihan ng pagnanakaw. Nabaliw ito kay Yu, at hindi niya makontrol ang kanyang ginagawa. Sa kabila ng pagsisikap na pigilan ang sarili, unti-unting naglaho ang mga alaala ni Yu, na naging sanhi ng pag-atake niya sa lahat. Ngunit salamat sa notebook ni Tomori, napagtanto ni Yu na mayroon pa pala siyang pangako. Kailangan niyang sakupin ang lahat ng superpower sa mundo at bumalik sa kanya. Gayunpaman, hindi na naalala ni Yu kung sino siya. Makalipas ang ilang oras, naging kakilakilabot siya sa lahat, na may palayaw na The One-Eyed Reaper, na nagpasindak sa lahat ng nakakita sa kanya. Sa ngayon, wala nang natitira pang alaala si Yu, ang alam lang niya ay may misyon siyang dapat tuparin. Halos mabaliw na siya, at sinipa niya ang notebook ni Tomori. Ngunit mabilis itong kinuha ni Yu, dahil napagtanto niyang ito ay isang mahalagang bagay sa kanyang sarili. Kahit na hindi niya alam kung kaninong notebook iyon o kung saan nanggaling, sinimulan ni Yu na isuot ang notebook sa leeg niya. Nagpatuloy si Yu sa kanyang paglalakbay, ninakaw ang mga superpower ng lahat ng nakatagpo niya. Kahit na umaatake sa mga base ng militar, upang iligtas ang lahat ng mga bata na ginamit bilang mga eksperimento doon. Sa kasalukuyan, si Yu ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang Diyos, dahil ninakaw niya ang libo-libo at libo-libong iba't ibang superpower. Ngayon, isang tao na lang ang natitira, ngunit pagod na pagod si Yu. Bigla siyang inatake, dahil kasalukuyang pinaghahanap si Yu. Lahat ay gustong mahuli siya. Biglang may lumapit na babae para tulungan siya. Nang puntiryahin siya ng umaatake, namagitan si Yu, at napagtantong siya ang huling taong may superpower. Kaya ninakaw ni Yu ang kanyang brave na superpower. Ngayon, napagtanto ni Yu na makakauwi na siya, kahit na hindi niya alam kung saan ang bahay. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng salarin ang pag-atake kay Yu, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Nang balak ng salarin na kunin si Yu at kunin ang bounty, dumating si Shansuke at ang iba pa sa tamang oras upang iligtas siya. Sa puntong ito, nagkamalay siya, at nakita si Tomori sa kanyang tabi, ngunit hindi na siya nakilala ni Yu. Naunawaan ni Tomori ang matinding pressure na dinanas ni Yu sa buong pagsubok. At sinabi niya, "Ako ang iyong kasintahan." Nagulat si Yu, dahil bigla siyang nagising na may kasintahan na. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.